Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat dahil unfortunately, hindi ko naman talaga makukuha yung energy ng lahat ng air sign sa mundo. Kung makaka-relate ka, pwedeng hindi 100%. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-relate para sa'yo. So, again, this is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Kung gusto mo ko personal reading, kay Jing Tarot Reader na lang ha. Friend ko yon, hindi ako yon. May sarili siyang YouTube channel din, you might want to check her out. And pa-comment na lang dyan sa baba, kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Dahil nagpapakita yun ng malaking suporta at pagmamahal sa akin. At nagaganahan ako mag-reading kapag may mga nakikita ka nagko-comment. So, spread na lang po ng positive vibes dyan sa comment section. So, start na natin. This is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. By the way, if you want to avail, meron akong naka-discount ngayon. Actually, naka-promo pala. $299. May kasama siyang astrological reading, yung Evil Eye Bracelet, Bless and Cleanse. Ayan. You might want to check it out dun sa aking TikTok shop. Ayan. May kasama siyang astrological reading or compatibility reading. So, kung anong gusto mo. 3 to 4 pages yon ng bond paper. Nakasulat lahat doon yung yung mga dapat mong malaman. And you do have your embrace your emotions. Okay. And physical touch. Okay. Bottom of the deck is the listen with your heart. Okay, so sa nakikita natin dito, you are currently tired. No? Yung iba sa inyo, kung hindi ka man tired, pwedeng may mga health issues ka ngayon. Or, maybe, wait lang guys. Ayan. Pwedeng may health issues ka ngayon. Or, maybe, may over-fatigue, nakaka-experience niyan. Or, kung hindi man, pwedeng yung gabi mo, yun yung umaga. Yan, magkabaliktad. Pwedeng yung mas tulog ka sa umaga, tapos mas active ka sa gabi. Pwede naman ganun. Embrace your emotions. The way I see this is that kung ano man yung emotions mo, you are embracing it. You are being true to yourself. At yun yung pinaka-importante, guys. Kasi, alam mo yun, ang pinakauna nating dapat kakampi at dapat kung kanina tayo nagiging open sa sarili natin. The more na dinedenay natin ang emotion sa sarili natin, nagsisinungaling tayo sa sarili natin, nahihirapan tayo lalo. 'Di ba? Iyon yung in your heart, kung ano yung gusto mo, ano talaga, or sino talaga mahal mo, pwedeng ganon, di ba? And, the more na i-resist or pipigilan mo yung sarili mo, ang pinapahirapan mo lang din naman ay ang sarili mo, di ba? And with a physical touch, nakikita natin that, ito more on physical. The word is physical. And, I feel like the more na ini-embrace mo ang emotions mo, the more na hindi mo pinipigilan, the more na namomotivate mo ang sarili mo to become a better person. So, ang nakikita natin dito is like you are being truthful, being true to yourself, and ito ay nagke-create ng the feeling of being complete, kompleto ka na sa sarili mo, etc. Some of you, you are trying to satisfy yourself. So, pag sa feeling mo, tingin mo hindi ka satisfied sa ginagawa mo, tinatry mong maging mas better. Tinatry mong i-improve yung actions, ayan, yung iba sa inyo, yung health or yung physical, may pagbabago or may improvements. And ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo. Okay? And you do have your listen with your heart. So, you are listening but need to hear with a loving heart. So, you are trying to listen with your heart or yung emotions mo, pinakikinggan mo ito ngayon. And nakikita yan sa physical mo dahil yun nga, may mga pagbabago kang ginagawa or gagawain. And let's move on to the person that you are dealing with pagdating sa love. Sino ba tong person na to? For air sign, please, Gemini, Libra, Aquarius.
For air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, sino the person na nakakonect mo, air sign? Okay. You do have here forgiveness, okay? Honesty is essential, and you do have here miracles and blessings. Oh, it feels like this person wants to have you. Sorry about that, medyo umuulan na po dito sa aking area, guys. So, medyo malakas yung ulan. So, itatry kong ilakasan na lang yung boses ko. Hopefully, marinig mo na lang yung message. Ayan. Tatry ko na lang lakasan. Sorry. You do have here, love endures. This is at the bottom of the deck. Guys, yung person na ito is nagtitiis, nagpipigil. The word here is endures. And this is pagpipigil, pagtitiis. And pwedeng, currently, yung situation ng person na ito is, nandun yung paghingi ng sorry sa'yo, pero hindi totally sorry na sinasabi niya. Pwedeng this is spiritual sorry. Parang ganun, parang kung makakausap lang kita ngayon, sorry. Ganun, parang this person wants to say sorry, especially kung hindi niya maibigay or maipakita yung mga ano to? Kung bakit hindi niya maipakita or maibigay yung teka lang, nawala ako. Ayun, yung mga gusto niya sabihin or gusto niya ibigay sa'yo. This person wants to say sorry dahil sa mga kakulangan or pagkukulang niya na alam niyang meron. And this person, gusto niyang maging honest But I feel like may nagiging blockage para sa kanya. May nagiging block or nagiging dahilan para hindi niya mai-open up sa'yo, masabi sa'yo, maibigay sa'yo itong mga bagay na ito. And, ayun nga, nagtiti siya or may mga pinipigilan siya sa sarili niya, and I don't know, maybe dahil unlike you, pwedeng may acceptance. Itong taong to, kailangan muna niyang mag-undergo ng transformation. Kailangan muna niyang magkaroon ng pagbabago sa sarili niya, acceptance, and maybe awakening. Nakakita tayo ng word na awakening. So, kailangan niya muna ng maranasan yung mga bagay na yan. Ano yung emotion niyo para sa isa't isa? Spirit guides or angel guides, spirit guides, ano yung emotions nila para sa isa't isa for the sign of air sign, Gemini, Libra, and Aquarius? Nakita ko ng itim na kandila. This could be a reading. Something to do with itim na kandila. I don't know, minsan mo na ba siya ipinagtirik ng itim na kandila? That is so weird, no? Pero, or maybe, meron kang kandila, diba? Na near you, or, I don't know. That is weird, actually. Anyway, emotions niyo para sa isa't isa for air sign. Okay. You do have here, and also I can hear the word sapphire. I can hear the word sapphire. Love is all around you. Be supportive, and love endures. Okay. Okay, naiintindihan mo yung nararamdaman nitong person na to, but you know, part of you is leaving, part of you is umaalis, iniiwasan, lumalayo dito sa person na to because, you know, sinusuportahan mo kung ano yung mga nagiging desisyon niya, sinusuportahan mo kung ano yung dahilan kung bakit hindi niya may open ang sarili niya sa'yo. So, nakikita natin yung pagtitiis mo doon, in a way na, sige, binibigay mo kung ano yung gusto niyang mangyari or kung ano yung mga transformation na kailangan niyang pagdaanan sa buhay niya, parang hinahayaan mo lang siya doon. I'm seeing you as a person na you are looking forward na magkaroon siya ng lakas ng loob or be more open sa'yo. Pero, of course, at the same time, hindi ka naman kumbaga parang sa sarili mo, hindi ka naman dapat mag-expect dito sa person na ito. Binibigyan mo siya ng kalayaan na gawain yon. Okay, so kung hindi siya nagiging open sa'yo, parang hinahayaan mo lang, and also at the same time, pwedeng tinutuloy-tuloy mo lang kung ano yung path or kung nasa ang path ka ngayon. Maybe you are focusing on your purpose, focusing on, you know, learning stuff, a lot of learnings, pagkatuto ng mga dapat mong matutunan, mga bagay na gusto mong alamin, pwedeng nandun yung focus mo ngayon. And you are actually focusing on
uh, subconscious mind, your subconscious mind, nakikita natin yan. Maybe, nagpo-focus yung iba sa inyo sa spirituality, etc. Pwedeng iba, may mga sinasalihan pang group na may kinalaman sa usaping spiritual. You do have here, be authentic. Yeah, sabi ko nga, pwedeng you are being true to yourself, nagiging totoo ka sa sarili mo, and pwedeng nagiging totoo ka rin sa person na ito in that way, dahil alam mo sa sarili mo kung ano yung mga dapat mong gawain according sa kung anong gusto mo talaga. Okay, you're being truthful. And you do have faith. So, although may pag-iwas or may paglayo ka dito sa person na to, parang nandun pa rin yung faith mo na time will come, 'di ba? Kung mag-open siya sa akin, di mag-open siya sa akin, parang ganun. And then we'll see. Okay, how about this person? Anong emotion niya para sa'yo? Pwede ka makarelate, pwedeng hindi ha. Pag hindi, wag ipilit. In the near future for the both of you. In the near future for the both of you. You do have your spiritual connection, spend quality time together, receive with love and appreciation. Bottom of the deck is the only thing that is real is love. Okay, sa inyong ang emotion nitong person nito. This person, I feel like sa ngayon, pwedeng pinoprotektahan ka niya, or yung connection or yung communication ninyong dalawa, pwedeng pinoprotektahan niya. This person is being protective. I don't know why. And there's a spiritual connection sa inyong dalawa. Ito, bibigyan kita ng example, pero hindi ko sinasabing ito yung pinaka-situation mo. For example, you're dealing with a person na may isa pang ka-connect, which is maybe there's marriage na involved, there's another relationship, there's family, there's cultural differences, or usaping relihiyon, so pwede may pagkakaiba. So, etong person na ito, pwedeng in a way, hindi niya sinasabi sa'yo yung emotions niya, or hindi siya masyadong nakikipag-communicate sa'yo ngayon, dahil might be, kasi nabanggit ko na kanina sa'yo yung blockages, diba? So, yung blockage, yung nakaharang sa inyo, parang pwedeng, hindi ako pwedeng makipag-communicate sa'yo ngayon ng ganito, ganyan, dahil pwedeng totally mawala yung connection natin, dahil baka pilitin ako or pagbawalan talaga ako totally. So, ayoko naman mangyari yon. That's the energy of your person. Okay, dahil ayaw niya, dahil nandun yung kaayawan niya na mangyari or mawala ng totally ka sa kanya, may pagtitiis at magpipigil dito sa person na to. Pero nakikita natin with the spiritual connection na kung ano nararamdaman mo, iniisip mo, at nakikita mo sa connection ninyo, ganun din ang nakikita niya, nararamdaman niya. This person is feeling broken-hearted, sad, malungkot, and might be, hindi siya satisfied sa kung ano yung mga binibigay sa kanya ngayon ng universe, kung ano man yung na-achieve niya, nare-receive niya, kung ano man yung mga meron siya, hindi siya happy. Financially, ganun din. Pwedeng feeling niya it's not enough. Kasi feeling niya hindi niya kayang pantayan kung ano yung mga meron ka. Lagi niya nakukumpara kung ano yung nare-receive niya sa kung ano yung nare-receive mo. And feeling niya, you're always better. Okay? Especially if in the past, you are like may brotherly competition sa inyong dalawa. Maybe you are friends, best friends, or in the past, pwedeng nandun yung pagalingan kayo, nandun yung paunahan kayo na ma-achieve itong goal na to, etc. Lalo na kung ganun kayo in the past, ganun pa rin siya mag-isip ngayon. Kailangan mas magaling siya or mas mataas ang yun nga, yung sahod niya or what. And nakikita niya ngayon, hindi niya kayang pantayan kung ano yung galing at kung ano yung meron ka. So, tendency, this person is feeling sad, feeling unsatisfied, feeling emotionally, there's a lot of intensity dito sa person na ito na parang parang hindi kita kayang or hindi kita deserve or hindi mo ako deserve, parang may ganun na feeling. Especially lang na kung ganun kayo in the past. Pero kung hindi naman, okay lang. But definitely, hindi siya happy sa kung ano yung nare-receive niya ngayon. Okay? Sana na-gets mo ha. Kasi yung iba hindi makaka-relate dun sa part na yon. Na? Kung dati, ganun kayo, din pwedeng kunin mo yung message na yan. Pero kung hindi naman,
Huwag mong kunin. Ang kunin mo lang is yung part na hindi siya satisfied na sa kung ano yung nare-receive niya. Ayan. Sana malinaw, no? And at the bottom of the deck, you do have here the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. And this person is kind of like thinking about you, thinking about your family, thinking about your life. Na sana yun yung makuha niya. Look at this. This is like a hand, and it shows a hand na may dalawang salo-salo, 'di ba? Parang nakasalo ng tubig or what, nakaganon talaga siya. So it's your person na parang kung ano yung buhay na meron ka, kung ano yung meron sa yun yung gusto niya. Okay? And yun yung iniisip niya. I want this, I want that. Oh. And then compared to this, kumpara mo dito sa kung paano niya saluhin itong this snow right here. And the snow is acting cold, you know, maaring nagiging cold siya sa'yo dahil ito yung reason. Dahil kung ano yung meron siya ngayon, hindi niya kayang i-present sa'yo, hindi niya kayang ipakita kasi nahihiya siya. Kasi ito lang meron ako, ito lang ang tinatanggap ko, ito lang, etc. etc. Diba? Parang itong person na to, malungkot siya sa part na yon, hindi siya satisfied. Okay? Now, what will happen in the future sa inyong dalawa? For the sign of air sign. Okay, pabugso-bugso yung ulan, guys. So, pag, ano siya, pag lumalakas, tatry ko na lang din lakasan yung boses ko. For the sign of air sign, please. May naramdaman akong dumaan. This could be a reading. Pwede may dumaan malapit sa'yo. For air sign, please. Gemini, Libra, Aquarius. For air sign, please. Gemini, Libra, Aquarius. Future. Angel guides. Okay. Future for your sign. Treasure your loved ones. Yeah. Turn your heart light. And you do have here, love makes the difference. Okay. Pagdating sa person mo, you do have here, have faith back to what you love and be willing to express love. Okay. Wow. You do have here, look to your inner strength. Look to your inner strength. Okay. In the future, nakita tayo dito na, I don't know, it's some kind of like a dream or goals na parang gusto mong ma-achieve, pwedeng ma-achieve mo siya, makuha mo siya. And there's something in the past na pwedeng pinaghirapan mo na pwedeng mabalik or mapunta sa'yo. For example, mga previous, ito, bibigyan kita. Maybe this is a money inheritance, nakakita ko ng inheritance, or maybe dating pinaghirapan mo, pwedeng halimbawa nakabenta ka dati na ganito ganyan and then makukuha mo yung commission mo dito, etc. Yung iba naman, yeah, pwedeng money of other people, inheritance, loan, ayan, approval of loan, pwedeng mangyari yan. And then yung iba naman, maybe there's something na maybe this is actually the universe gift for you. Anong tawag dito? Karma, good karma na ibibigay or ibabalik sa'yo. For example, may mga tinulungan ka in the past. Charity, yan, especially if may mga binigay ka sa charity in the past. So, nakikita natin na pwedeng maibalik ito sa'yo. Like, maybe you will win something tenfold. So, nakikita natin parang kung ano yung mga ibinigay mo in the past, babalik siya ng 10 times sa'yo. Okay? 5 to 10 times, ganun. Basta, anyway, it's big, it's huge, it's something that you really want, and makukuha mo siya. And this is more on financial and blessing for you. Turn on your heart light. So, nakikita natin, naka-activate ngayon, or actually in the future, yung mga bagay na you're just spreading love all over, no? Nagpapakita ka or nagbibigay ka na lang ng mga pagmamahal sa kung nasaan ka, sa mga tao na nandyan sa paligid mo, sa mga taong nagbibigay din ng pagmamahal sa'yo. You're being open to them. You're being more, mapagmahal din sa kanila. You're showing this love, and actually, you're creating a lot of differences or pagbabago sa buhay mo. Not only sa buhay mo, pati sa mga taong ito, parang hinihipo mo yung puso nila para
you're creating change or difference sa kanila, and pwedeng malaking bagay yung dahil kung paano mo sila tratuhin or ipakita. Kung halimbawa masaya ka sa araw na ito, sinishare mo sa kanila, or in a way nagiging masaya na rin sila. So parang nahi-heal mo sila physically or emotionally, I'm sorry. Now, pagdating sa person na ito, have faith. Okay? And hindi ko nakikitang bumalik na siya in the future sa buhay mo, but nandun yung pagbalik. You know? Kasi unti-unti na niyang mauunawaan kung ano talaga nangyayari sa connection na ito. This person is nandun na willingness na i-express ang emotions niya para sa'yo. But, you know, it's a long journey. Hindi pa agad-agad. Hindi pa niya agad-agad ma-express sa'yo because, you know, may mga kailangan pa siyang ayusin, tapusin. At pwedeng may mga tao pa siyang kailangan kausapin bago ikaw. Kumbaga, ikaw yung huli niyang kakausapin. Ayusin niya muna kung ano yung sitwasyon na meron siya bago siya tuluyang makakabalik sa'yo. Okay, yun yung nakikita natin. May mga tao pa siyang kailangan kausapin dito. And this person, and nakikita natin na parang may mga alisan pa siyang situation. You do have faith. Clarify this, please. Spirit guides, angel guides. And I can see possible pagta-travel wala dito sa person na ito. Yeah, speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. So, I can see a lot of changes pagdating sa buhay ng taong ito. May mga babaguhin pa siya, aayusin siya, bago siya tuluyang makabalik sa'yo. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.